Amen. Muli po, pinagpalang tanghali na po sa bawat isa. Amen. Amen. At higit sa lahat po sa ating Diyos na buhay. Amen. Ako po ay magpapakilala sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Amen. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Sister Andrea Garcia Ciares. Amen. Meron po akong isang asawa at may isang anak na lalaki. Amen. Amen. At ako po ay nagmula sa malayong sektor. Nanlang po sa taas, sa sector D. Amen. At ako po ay nagagalak. Amen. Ito po yung una kong paglabas. Amen. Nandito po ako ginamit sa sector C family. Amen. So, sa umaga pong ito, ating pong pagsasalu-saluhan ang pagkain spiritual po na ibinigay ng Diyos. Amen. Pwede po bang i-request po na tumayo po muli tayo? Amen. Bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Amen. Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog po. Amen. Bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Mawawala Kalibutan at ang lahat ng pinauulingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Yan po ay nagmula sa unang Juan 2:17. Amen. So pwede na po tayo umupo. Hallelujah. Amen. So sinasabi po dyan, na mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumilingan nito. So mismo po, ang Biblia na po ang nagsabi na ang lahat po ay lilipas. Or ang mundo pong ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Amen? At ang buhay po natin, amen, gaya po ng nalalaman natin, ito po ay pansamantala lamang. Amen? Tayo po ay pansamantala lamang sa mundong ito. Diba? Sabi nga po sa mga Hebreo 11:13, tayo ay mga dayuhan na dumaraan lamang dito. Amen? Ibig sabihin, hindi po ito yung tunay na tahanan natin. Amen? Ang true citizenship po natin ay sa langit. Amen? So, ito po, lahat po na nakikita natin dito sa mundo, amen, mga material na bagay, amen, yung lahat ng pinapahalagahan po ng tao, lahat ng po yan ay temporary lang. Amen? Yung kasikatan, kagandahan, kaseksihan, amen, yung kayamanan, amen, na hinahangad ng halos lahat ng tao, lahat ng po yan ay mawawala. Sabi po sa Greek verb or yung Greek word po ng passing away or yung paglipas, sabi po rito, ito po ay parago, which means po to cease, to exist, or to vanish. Amen? So ito po ay naghangahulugang lilipas. So sinabi rin po sa Isaiah 43:4, nakita po ni Propeta Isaiah ang pagpanaw ng langit at lupa. Sabi po dito, ang araw, buwan, at ang mga bituin ay malalaglag at magdudurog. At ang kalangitay irorolyong parang balumbon. Ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong dahon ng igos na nalalagas. Amen? So, sinasabi po sa Biblia na lahat po ng pinapahalagaan ng tao ay lahat po yan ay lilipas. Amen? So, dito po, sinabi po yung sanlibutan. Ano po bang kahulugan ng sanlibutan? Ano po ba yung tinutukoy nito? Amen? Tinutukoy po na sanlibutan dito ay yung mga hindi po maka-Diyos na sistema po ng tao. Yung mga paniniwala po, yung pinapahalagahan ng tao, yung moral ng tao na siyang sumasalungat sa Diyos. Amen. Ito po yung mga bagay na naglalayo po sa atin sa Panginoon. Amen. Ito po yung mga bagay na pumipigil sa atin para mahalin at sundin siya. Amen. Sabi nga po sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Amen. Makapangyarihan po ng salita ng Diyos. Lahat po ay lilipas, pero yung salita po niya ay mananatili. Amen. Ganun po makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen. So tayo po ay dadako sa title po ng kanyang mensahe. Sabi po dyan, Living for God's Will. Amen. Mamuhay para sa kalooban ng Diyos. Amen. Paano ba tayo mamumuhay na naayon po sa kalooban ng Panginoon? Sabi po dyan, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay
magpakailanman. Ito po ay pangako ng Panginoon sa mga sumusunod po sa Kanya. Amen. Sa mga totoong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At ang tema po, sabi po dyan, don't miss out the eternal blessings. Amen. Huwag natin palampasin ang walang hanggang mga pagpapala ng Panginoon. Amen. Huwag po natin hayaan, amen, na hindi natin makuha yung walang hanggang pagpapala na pinangako ng Diyos sa atin. Amen po? So tayo po dadako na po sa unang puntos. Sabi po dyan, do not love the world. Amen? Huwag natin mahalin ang sanlibutan. Amen? Sabi po dyan, huwag natin mahalin ang sanlibutan. So pinapaalalahanan o tinuturuan po tayo ng Diyos. Amen? Na huwag po natin mahalin ang sanlibutan ito. Sabi po sa unang Juan 2:15, sa Tagalog po, sabi dyan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Amen. So kung papansinin po natin, may dalawa pong pag-ibig na sinasabi dyan. Amen. Yung una po, pag-ibig sa sanlibutan. Yung pangalawa, yung pag-ibig sa Diyos. Amen. So sinabi po dyan na kung iniibig po natin yung sanlibutan, ibig sabihin po nun, hindi natin iniibig ang Diyos o ang Ama. So hindi po natin pwedeng sabihin na patuloy tayong namumuhay sa kasalanan and at the same time ay mahal natin ang Panginoon. Amen. So hindi po siya nagtutugma. Amen. Hindi po nakikita sa buhay natin kapag ganun po na namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, hindi sasabihin natin na mahal natin ang Panginoon. Amen. Or halimbawa po, ang isang may asawa. Amen. Di ba hindi niya pwedeng sabihin na mahal niya yung asawa niya, pero at the same time, meron siyang ibang kinakasama o meron siyang kabit. Hindi po pwedeng ganon. Amen? Hindi po pwede na sabihin natin na mahal natin ang Panginoon, pero patuloy tayong sumusuway sa Kanya. Patuloy nating sinusunod or ini-enjoy yung kasalanan. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi po rito sa 1 John 2:16, paniliwanag po dito ni John kung ano ba yung mga bagay sa sanlibutan, amen, na siyang nagdudulot ng kasalanan sa tao. Sabi po diyan, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen po. So yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life po, sinabi po dyan na hindi po siya nagmumula sa Diyos. Amen. Kaya hindi po natin masasabi na minamahal natin ang Panginoon kung ito po ay patuloy natin ine-enjoy. Amen po. So hindi po natin masasabi na mahal natin ang Panginoon kung patuloy natin minamahal ang mga bagay na ito. Na hindi po natin ito kayang bitawan. Amen po. Una po dyan, sabi po dyan, ang desires or lust of the flesh. Ano po bang ibig sabihin nito? Amen? Ang maganda pong halimbawa dyan ay nung nagkasala po si Adan at Eva. Amen po? So dun po, sa nagawa nilang kasalanan, makikita po natin itong tatlong bagay na ito. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Amen? So, ano po bang nangyari nung panahon na yon? Amen? So, nung inilikha po ng Panginoon si Adan at Eva, ibinigay po ng Panginoon ang authority sa tao. Amen? Sinabi ng Panginoon na lahat ng ito ay para sa inyo. Lahat ng yan pwede niyong enjoy. Lahat ng prutas, lahat ng pwedeng kainin doon ay ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pero may isang sinabi ang Panginoon. Amen? Sinabi niya, sa Genesis 2:16-17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, sabi ng Panginoon, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Amen?
So dito po mahigpit, amen, mahigpit pong ibinili ng Panginoon kay Adan at Eva, amen, sa tao, na lahat pwede mong kainin ng bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na magbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Amen? So mahigpit po, no? Binigyan na po ng warning ng Panginoon ang tao. Amen? Sabi nga ng Panginoon, wag na wag mong kakainin. Bakit? Bakit niya ipinagbawal? Bakit niya sinabi na wag mong kakainin yan? Amen? Sinabi ng Panginoon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Amen? So, hindi po okay ang Panginoon yung sinabi niyang mamamatay ang tao. Amen? Dahil ang ibig sabihin po niya na mamamatay ka ay yung physical at spiritual death po ay mararanasan ng tao. Amen? Tandaan po natin, di ba? Sabi po ng Panginoon, we are created according to His image. Amen po? Tayo po ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Amen. So ang Panginoon po ay isang immortal. Amen. So ganun din po ang tao. Nilikhaan niya ang tao upang mabuhay ng walang hanggan. Amen. Pero dahil nga po sumuway si Adan at si Eva sa sinabi ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng physical and spiritual death. Physical death, amen. So namatay ang tao, amen. Physically, namamatay ang tao, amen. Then spiritually, tayo po ay nahiwalay sa presensya ng Panginoon dahil sa kasalanan. Amen. Tandaan po natin, ang Diyos po ay banal. Amen. Hindi niya po ito tolerate ang kasalanan. Amen. Sabi nga po, He is holy, so we should be holy. Amen. Ayaw po ng Panginoon na magkasala tayo. Yes, He loves us. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero hindi po niya hayaan na manatili tayo sa pagkakasala. Amen. So kaya po ganun, kahigpit yung bili niya sa tao. Pero si Eva po, naniwala po siya sa kasinungalingan ni Satanas. Nung ahas, yung ahas siya po yung sumisimbolo sa demonyo or kay Satanas. Amen. Diba? Sinabi doon nung ahas, sinabi ba sa inyo ng Panginoon na huwag niyong kakainin ang bunga na ito? Sabi niya, oo. Sabi niya, bakit? Kasi daw, mamamatay kami pag kinain namin yan. Then sinabi doon nung ahas, nung nilinlang niya si Eva, hindi kayo mamamatay, sinabi niya. Pero, kasi kaya ayaw sa inyo ipakain niya dahil magiging katulad kayo ng Diyos. So yun yung sinabi ni Satanas kay Eva. So itong si Eva, nadala naman siya ng kasinungalingan. At sabi nga doon sa Genesis 3:6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. So pumasok na po rito yung lust of the eyes. Amen. So doon po nagsimula na siyang magnasa. Amen. Nagsimula siyang magkaroon ng desire na kainin yung bungang yon. Amen. Tandaan po natin, di ba? Sabi nga po, lahat ng nilikha ng Panginoon doon ay pwede po nilang kainin. So pero naghangad pa rin si Eva ng higit pa. At sinabi po rito, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Amen. So doon po pumasok yung lust of the flesh. Amen. So nagkaroon na siya ng desire ng physical na pagnanasa, na matikman yung prutas na yon. Amen. Yun nga, patuloy po na yung dissatisfaction ng tao, amen, yung curiosity ng tao, yung naging dahilan. Amen. Yung pagsuway niya sa Panginoon. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Amen. So dito po pumasok yung pride of life. Amen. Ginusto ni Eva na maging katulad ng Diyos. Amen. Which is, alam po natin na hindi tayo magiging katulad ng Panginoon. Amen po. Dahil ang Panginoon po, siya po ay makapangyarihan at ang tao po ay limitado lamang. Limitado ang ating kaalaman. Amen. Limitado yung ating kakayahan. So dito po, naghangad si Eva na maging katulad ng Panginoon. So pumasok po yung pride of life. Diba? Katulad po ng nangyari kay Lucifer. Kilala po natin si Lucifer, diba? Amen. Siya po yung pinakamagandang anghel doon sa kalangitan. Amen. Napakaganda po ng kanyang boses. Amen. Pero dumating yung time, amen, na ninais niya na mahigitan ang Panginoon. Amen. At alam po natin kung anong nangyari, diba? Binagsak po siya doon sa impyerno. Amen. Kasama yung mga anghel na naniwala sa kanya, na nahayo niya.
Amen? So, tandaan po natin na yung impyerno, hindi po yan nilikha ng Panginoon para sa tao. Amen? Nilikha yan ng Diyos para kay Lucifer. Kay Satan na po siya ngayon. Satanas na yung pangalan niya. Amen? Doon po sila inilagay. Pero nakakalungkot po dahil nga miserable si Satan, gusto niya na maisama yung nilikha ng Panginoon. Gusto niya tayo na maisama doon. Amen? Pero hindi po yun ang plano ng Panginoon. Amen? So dito po, dahil po sa paghahangad ni Eva na maging katulad ng Panginoon, na-tempt siya dahil nga po maganda sa paningin niya yung prutas. Na-tempt siya dahil nga po sa tingin niya ay masarap yung prutas, kinain niya to. Amen? At ang worst pa doon, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Amen? Binigyan niya si Adan. Amen? So parehas po silang nagkasala sa Panginoon. Amen? So doon po nagsimula yung kasalanan ng tao. Amen? Doon po pumasok yung kasalanan ang kasalanan dito sa mundo. Sabi nga po rito, kung titignan po natin yung kasalanan, parang normal lang siya. Amen? Parang dahil nga po lahat halos ginagawa yung mga bagay na yon, yun yung taktika ng demonyo. Amen? Gagawin niya mukhang normal yung kasalanan para hindi ka mag-guilty, para gawin mo. Amen? Katulad po ng, halimbawa na lang po yung sex. Diba? Alam po natin na yan po ay napakagandang regalo ng Panginoon sa mag-asawa. Amen? Dahil yan po ay ginagawa ng mag-asawa who are bounded by the sacred of marriage. Amen? Yung mga taong pinag-isa ng Panginoon. Pero dahil nga po sa taktika ng demonyo, amen, yung sex ay naging normal na lang sa tao kahit hindi mag-asawa. Amen? So ako po, isa po akong buhay na patotoo. Amen? Nag-struggle din po ako sa ganyan, sa pornography. Amen? Nagsimula po yan nung high school ako dahil natuto po ako magbasa ng pocketbook. Amen? Alam po natin yan, di ba? Yung mga, nagbabasa po rito ng mga Tagalog pocketbooks. Siyempre, meron po doon mga kissing scene, bed scene. Amen? So parang doon unti-unti pong nabubuksan yung isipan ko. Na-curious ako. Sabi ko, ano kayang pakiramdam pag ginagawa yun? Amen? Tapos, hanggang mag-college ako, may mga classmate ako, nanonood sila ng mga bold movies sa cellphone. Kasi uso na doon yung mga cellphone na kung saan pwede ka nang manood ng mga bold movies. So, doon po nagmula yon. Nagkaroon ako ng desire na gawin yung bagay na yun na hindi nararapat sa harapan ng Panginoon. Amen? Hanggang sa magkaroon po ako ng partner at hindi ko siya asawa, hindi kami kasal. Amen? Nagkaroon po kami ng anak. Amen? So, ginawa po namin yung bagay na yon at aminin ko po na na-enjoy ko. Amen? Dahil doon may mga bagay akong natutunan sa kanya na hindi ko pa natutunan. Amen? So, dahil nga po, naging mahina ako. Amen? Nag-desire ako, nagkaroon ako ng desire of the flesh. Gusto kong maranasan yung bagay na yon. Nagkasala po ako sa Panginoon. At nagbunga po yun. Amen? Nagbunga po yun yung anak ko po ngayon. Amen? Pero hindi ko po pinagsisisihan na naging anak ko siya. Dahil syempre, mula po siya sa Panginoon. Amen? Pero, talagang pinagsisihan ko po. Amen? Dahil natili ako sa ganung relasyon, una hindi kasal, hindi ko alam na may asawa siya. Nalaman ko na lang po nung tumagal na may dalawa na siyang anak. Amen? So, ilang taon na rin kaming nagsama. Amen? Doon, pumasok na po yung kasalanan sa buhay ko. At nanganak pa to ng iba't iba pang kasalanan. Amen? Natuto po ako magsinungaling sa magulang ko. Amen? Kasi hindi naman po nila alam, hindi ko masabi sa mga magulang ko kasi yung lalaki po, wala po siyang trabaho. Tambay po siya. Amen? Hindi ko po alam kung bakit ako nabihag sa kanya. Amen? Tambay po siya, sugarol pa, manginginom pa. Ewan ko, anong nangyari? Pero yun po, yun, ayaw talaga ng papa ko sa kanya. Sumama po talaga loob ng papa ko nung nalaman niyang buntis ako. Nung nalaman niya kung buntis ako nun. Tapos naman na po ako ng pag-aaral, nakagraduate na ako. Sabi niya pa nga sa akin, ano ka ba, hindi mo ginagamit yung utak mo, pinagtapos kita, tapos parang ganyan lang mangyayari sa'yo, sabi niya sa akin. Amen. So, doon po, dahil sa pagnanasa, na nagmula lang po sa pagnanasa, lumaki po ng lumaki yung kasalanan ko.
Amen? Natuto rin po akong uminom, natuto akong magsugal, kasi sinasama niya po ako sa sabungan, sinasama niya po ako sa casino. Amen? Doon ko lang po naranasan yon sa kanya. At yung worst pa doon, ako po, yung pera ko po, which is nung nagtatrabaho na ako noon, yung pera ko pa yung ginagamit namin. Amen, na pangsugal. Tapos ako pa yung nagsusustento sa kanya, imbes na po siya ang magsustento sa anak namin. So napakahirap po talaga nung naging buhay ko. Pero nung time na yon, enjoy ko po kasi mahal ko siya. Amen, kasi iniisip ko na siya yung para sa akin. Na siya lang yung tatanggap sa akin. Amen? Pero hindi pala. Meron palang ibang plano yung Panginoon sa buhay ko. Amen? Napakabuti ng Diyos. Paano niya po ako pinalaya doon. Amen? Napakabuti ng Panginoon dahil po sa plano niya. Amen? Pinlano niya po na dalhin po ako dito. Amen? Although nakakilala na po ako sa Pilipinas, pero hindi po ako seryoso. Hindi po ako naging seryoso sa aking buhay, pananampalataya. Amen. Dito ko lang po buong puso ibinigay sa Diyos yung buhay ko. Amen po. Dahil nga po sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy po na pakikinig sa Kanya. Amen. Praise God po. Yung desire po ng puso ko, kasi niisip ko po nun, hindi na ako pwedeng, parang wala na tatanggap sa akin, no? Na parang wala na magmamahal sa akin ng totoo. Kasi may anak na ako, single mother ako, wala nang tatanggap sa anak ko. Pero praise God, binigyan niya po ako ng pinagpalang asawa. Amen. Pinatapa po yung binigyan niya sa akin. Amen. Kasi nung habang tumatagal na po ako sa gawain, syempre nakakarinig na po ako ng mga salita, umaattend po ako sa mga prayer warrior. Naging yun po yung prayer ko. Sabi ko, Lord, kung meron ka pong ibibigay sa akin, nawa, tanggap niya po ako ng buong puso. Amen. At higit sa lahat, maging man of God din po siya. Amen. Na maglingkod din po siya sa'yo. Amen. Lahat ng po yun, hindi ko na po hiningi yung mga material na gusto ko po ng gwapo, gusto ko ng matangkad, gusto ko ng mayaman. Hindi ko po hiningi yun. Ang hiningi ko lang po ay yung mabuting puso. Amen. At yung totoong maglilingkod din po sa Panginoon. At praise to God, ibinigay niya po yun sa akin. Amen. Kaya po wala pong imposible sa Diyos. Amen. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen. Kung ano po yung panalangin po natin, sabi nga di ba ng Panginoon, if you will search me and seek me with all your heart, you will find me. Kung buong puso po natin siyang hahanapin, kung i-desire po ng puso natin na makalaya mula sa kasalanan, tutulungan po tayo ng Diyos. Amen po? Amen. Hallelujah. Sabi po sa pangalawa, watch out for Esau syndrome. Amen? Mag-ingat sa Esau syndrome. Ano po ba yung Esau syndrome? Sabi po dyan, it is trading away God's eternal gift for temporary satisfaction. Amen? Ipagpalit ang walang hanggang regalo ng Diyos para sa pansamantalang kasiyahan. Amen? So, ganyan po tayo, di ba? Lalo na nung di pa natin kilala ang Panginoon. Amen? Para lang mapunuan yung mga temporary or mga panandaliang kaligayahan, pinagpapalit po natin yon sa mga walang hanggang pagpapala na ipinangako ng Diyos. Ano po bang nangyari dito? Bakit po siya tinawag na Esau syndrome? Sabi po sa Hebrews 12:16-17, pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo upang walang halaga ang mga bagay na espiritual. Tulad ng ginawa ni Esau, ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Amen po. So, ang saklap po nung nangyari kay Esau. So, sinasabi po dyan na lahat po ng desisyon natin may kaakibag po yan na consequences. Amen? Yes, we are free to do whatever we want. Malaya po tayo piliin, gawin kung ano man yung gusto natin. Pero hindi po tayo malaya sa consequences ng mga pinili natin. Amen po? So, basahin po natin sa Genesis kung ano po bang nangyari
Amen? Sa Genesis 25:27 to 34. Amen. So si Esau po, anak po siya ni Isaac. Amen. Si Esau at si Jacob. Amen. Actually, kambal po sila. Amen. So nung bago po sila ipanganak, parang meron na silang rivalry sa loob ng tiyan ng nanay nila. Amen. Kasi kung babasahin po natin yung naunang verse doon, sinabi po doon ni Rebecca, dito sinabi niya na, kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan niya. At nasa tiyan pa ay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya ay nagtanong kay Yahweh. Amen. So yun po, nasa tiyan pa lang si Jacob at si Esau, meron na pong rivalry na nangyayari sa kanila. Amen. So si Esau po, di ba, pagkambal po yan, kung sino unang lumabas, yun po yung panganay. Amen. So nauna pong lumabas si Esau. At sabi po doon, nung sumunod pong lumabas si Jacob, nakahawak po siya sa sakong ni Esau. Amen? So, sinasabi po ron na pinangalan sa kanya ay Jacob kasi ang meaning po nun is grab healer. Amen? So, doon siguro, hinihila niya si Esau para siya yung mauna. Amen? Kasi, kapag po panganay ka, or firstborn ka, doble yung pagpapala. Amen? Nasa kanila po ibinibigay yung blessing. Amen. So, mahalaga po yung pagiging panganay nung time na yon. Which is sa atin naman din po, di ba, ganun pa rin. Sino po yung panganay, yun yung po yung mas nagkakaroon ng mana kung meron mang mamanahin. Amen. Sabi po rito, lumaki ang mga bata. Naging mahusay na mangangaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. So, Esau po, naging hunter. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. So meron pong naging favoritism. Siguro ito pa yung mas nagpalala nung alitan ng dalawang magkapatid. Sabi po rito, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom. Amen. So dito po, siyempre galing sa pangangaso, pagod, gutom, and then nakita niya na nagluluto si Jacob. So sabi niya, gutom na ako, nang hingi siya. Amen, yung niluluto ni Jacob. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. So naging, clever din to si Jacob. So dahil po ninanais niya na sa kanya mapunta yung blessing bilang panganay, ito yung sinabi niya kay Esau. Payag na ako, ang bilis mag-desisyon ni Esau, di man lang siya nag-isip. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Amen. So parang nag-i-exage masyado rito si Esau. Hindi naman siya mamamatay agad, di ba? Di ba pwedeng magugutom lang muna siya? So sabi niya agad, mamamatay ako. So pumayag agad siya sa sinabi ni Jacob dahil po sa kanyang gutom. So minsan po yung mga nararamdaman natin, yung emosyon natin, amen, yun yung nagiging dahilan. Amen, para magdesisyon tayo ng mali. Amen, para hindi tayo mag-isip ng tama. Kaya nga po, di ba sabi po sa Biblia, the heart of a man is deceitful. Amen, madaya po ang ating emosyon, kaya wag po natin yan pinagkakatiwalaan. Amen? Sumagot, sabi rito, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Amen, naninigurado si Jacob, si Jacob, pinapasumpa niya si Esau. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. So, ganun-ganun lang, So, isipin po natin, ito yung mangkok ng sinabawang pulang patani, kasi ito yung blessing ng pagiging panganay, Parang hindi po siya fair. Amen? Parang hindi siya worth it. Amen? Pero nung panahon yon, para kay Esau, worth it siya. Amen? So, ang po rito, huwag natin ipagpalit yung gusto lang natin ngayon sa gusto talaga natin. Amen? So, nung time na yon, gustong-gusto ni Esau yung pulang pata, sinabawang pulang patani, yung soup na yon. Amen. Kaya pumayag agad siya, hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagdalawang isip. Sumumpa nga si Esau, binigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay
at binigyan pa ito ng tinapay. So may freebies pa, no? Amen. May freebies pa, may libreng tinapay pa, no? Siyempre nga naman, ang laki nung makukuha niya, kumbaga sa kapalit lamang nung isang bangko. So tubong lugaw si Jacob. Amen. Dahil nga po itong si Esau, sa sobrang gutom, hindi na nag-iisip. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Amen. So kung isipin po natin, no, is it worth it? Amen. Worth it po ba na ipagpalit natin yung eternal blessing na pangako ng Panginoon sa mga temporary things po nang yes, pupunuin tayo niyan, pero panandalian lang, lilipas din agad. Amen? Hindi siya panghabang buhay. Amen? Sabi nga rito, hindi na natin maibabalik. Amen? Hindi na natin maibabalik yung mga maling desisyon na ginawa natin. Amen? Sabi po sa Genesis 27:37-38. So dito po, umiyak si Esau sa tatay niya kay Isaac. Kasi binigay na ni Isaac kay Jacob yung blessing. Dahil dito po, dinaya po ni Jacob si Isaac. Kasi noong time na yon, syempre sa katandaan, bulag po si Isaac. So hindi niya nakikita. Nagbabase lang po siya sa boses, ganyan. So tinuruan ni Rebecca si Jacob paano niya makukuha yung blessing ng pagiging panganay. Amen? So nagsuot po ng mabalbon na damit si Jacob. Amen? At binigyan niya po ng pagkain yung tatay niya, si Isaac. Tapos yun, hinawakan po siya. Kasi syempre alam ni Isaac na mabalbon po si Esau. So hinawakan po niya si Jacob. Pero sabi niya parang iba yung boses. So naano niya na parang iba yung boses. Pero after niyang kumain, ibinigay pa rin niya kay Jacob yung blessing bilang panganay. At yung pag-uwi po ni Esau, wala na. Naibigay na kay Jacob yung blessing. So sobrang iyak niya po doon. Sabi ni Isaac, wala na akong magagawa, anak. Sagot ni Isaac, siya ay Panginoon mo na ngayon, ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi pa para sa iyo. Amen? So sabi doon ni Esau, Ama, wala ka na ba talagang ibibigay para sa akin? Isa na ba talaga yung blessing? So, kahit lumuha na siya, siguro kahit lumpasay pa siya doon, wala na siyang magawa. Hindi na maibalik pa. Amen? Dahil yun po yung bunga ng naging desisyon niya. Amen? Pinagpalit po niya yung temporary sa eternal. Amen? So, nakakalungkot mang isipin, pero sabi nga po, kaya nga po tayo patuloy na pinapaalalahanan ng Panginoon. Amen? Maging wise po tayo. Amen? Magkaroon po tayo ng discernment sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Amen po? Katulad po nga ng nangyari sa akin, amen, na masinunod ko yung nararamdaman ko. Amen? Masinunod ko yung puso ko dahil akala ko nga siya na. Amen? Akala ko nga na siya na yung para sa akin, pero hindi pala. Meron palang mas nilaan ng Panginoon na mas pagpapala para sa akin. Meron pala siyang mas magandang plano sa buhay ko. And praise God, sabi nga po, hindi pa huli ang lahat. Amen? Habang buhay po, may pag-asa po tayo. Amen? Basta patuloy lang po tayo lumapit at tumawag sa Panginoon. Sa pangalawa po, sabi po dyan, sa Colossians 3:2-3, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen po? So dito po, sinulat po ito ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians. Amen? Kasi yung kultura po ng mga taga-Colossians, sila po ay immoral. At sa katulad din po sa takbo ng mundo ngayon, amen, di naman po lingid sa atin, ganyan na po ang takbo ng mundo ngayon, at mas lalo pang lumalala. Amen? So, sabi po dyan sa Colossians 3:5 and 8-9, ano ba yung lumang pagkatao natin? Amen? Ano ba yung mga ginagawa natin noon nung di pa natin tinatanggap ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Sabi dyan, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin,
masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon, itakwin na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panglalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati niyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Amen po? Sabi po dyan, kung tunay po na tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay bagong nilalang na. Amen po? Tayo po ay bagong nilalang na. At yung identity po natin ay nasa Panginoon na. Diba sabi nga po ng Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Therefore, the old is gone, the new has come. Amen po? So tayo po, kung tunay na lumalakad na po tayo sa salita ng Panginoon, imposible po na wala pong magbago sa atin. Amen? Imposible po na walang makitang improvement sa atin. And then, sinasabi rin po dito ni Apostle Paul na huwag po tayong tumuon doon sa mga mga lupa o mga sanlibutan mga bagay. Hindi naman po niya sinasabi na baliwalain na natin yung mga responsibilidad natin dito sa lupa. Amen? Hindi po masama na mangarap tayo, magkaroon tayo ng mga plano para sa sarili natin at sa pamilya natin, na mag-ipon tayo. Amen? Pero ang sinasabi po ng Panginoon, huwag doon natin ituon yung ating mga puso. Huwag po tayo doon mag-focus. Amen? Ang sinasabi po niya, mag-focus po tayo sa mga makalangit na bagay. Amen? Sa mga pagpapala niya na makalangit. Sinabi po rito sa Colossians 3:12-14, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Amen? Mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. So yung mga bagay na po ito po ay mga karakter ng ating Panginoong Hesukristo. So sinasabi po rito na dapat maging ganito po tayo, na dapat ito na po yung nakikita sa atin. Amen? Katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Amen? So, sabi po diyan, matuto po tayong magpatawad. Amen? Kahit mahirap, alam ko po na mahirap magpatawad, lalo na po doon sa mga tao na sobrang nakasakit sa atin, sa mga tao na niloko tayo, na buong puso nating pinagkatiwalaan, lalo na po dun sa mga taong malalapit sa atin. Pero anong sabi ng Panginoon? Magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen? So, isa rin pong patotoo ko, amen, dahil nga po sa mga maling desisyon ko, amen, ang isa po sa naging consequence ng mga naging desisyon ko ay yung partner ko po, na sinasabi ko po sa inyo, na biological father po ng anak ko, amen, pinatay niya po yung kuya ko. Amen, yung sinundan ko, pinatay po niya yung kuya hari ko. Nandito na po ako nung mangyari yon. Siguro more than 1 month pa lang ako dito. Amen. So, sobrang sakit po nun. Napakasakit talaga na wala ako doon, hindi ko kasama yung pamilya ko. At naganap pa yon, mismong birthday pa ng anak ko. Amen. Binarin po niya yung kuya ko. At nung nakausap ko siya, tinatanong ko siya bakit, anong nangyari. Sabi ko, bakit kailangan umabot sa ganito? Sabi ko, bakit kailangan patayin mo siya? Sabi ko sa kanya. Pero syempre, tao, nagdi-deny siya. Sabi niya lang, dala lang daw ng kalasingan, humihingi siya ng tawad sa akin. Pero syempre ako, bilang isang nasaktan, amen, bilang initial na reaksyon, syempre kapatid ko yon, nagalit po ako sa kanya. Amen, nagalit ako sa kanya. Pero gusto ko nun na mahuli siya. Gusto ko nun na makulong siya. Syempre, di ba, kahit sino naman, ganun yung magiging reaksyon. Amen? Pero, dahil nga po, nakakarinig na po ako ng salita ng Panginoon. Amen? At natutunan ko po doon na dapat po, matuto tayo magpatawad. Amen? Mahirap man. Amen? Masakit po. Amen? Dahil hindi po biro yung ginawa niya na wala po yung kuya ko namatay. Ang liliit pa po ng mga anak niya, mga bata pa. Amen? Pero, dahil po sa kabutihan ng Diyos, pinakita niya po sa akin, amen, na ako nga na nagkasala sa Kanya, amen, ako nga na marumi, amen, tinanggap niya ako, pinatawad niya ako, sino ako para hindi magpatawad, amen. So dumating po yung time na pinatawad ko siya,
Amen. Nagme-message siya sa akin noon, pero ibang account yung ginagamit niya sa Facebook. Nag-message siya sa akin, gusto niya magkabalikan kami, pero sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya, hindi na natin pwedeng ibalik yung dati. Sabi ko, pero wag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Sinabi ko sa kanya. Pinatawad ko siya dahil yun po yung nararapat. Amen? So, yung pagpapatawad po natin, hindi naman po sila yung magbe-benefit. Tayo po yung magbe-benefit doon, di ba? Kasi tayo yung mawawala yung galit, mawawala yung stress. Amen? Kasi yung mga bagay na yan ay pwede pang magdulot sa atin ng sakit. Kung yung galit po natin ay pananatilihin natin sa puso natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen? Mahirap po siya, pero hindi po siya imposible kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Amen? So sabi po rito, magmahalan po tayo. Amen? Bilang po tayo ay isang katawan at tinawag ng Panginoon. Hallelujah! Then ang susunod po, palakpakan po natin ang Diyos. Tignan po. Sabi po dyan, basahin lang natin po sa Tagalog ulit. Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Amen po? So, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nagsasalita rito. Amen? So, sinasabi po niya, huwag po tayong mag-focus, amen, sa mga kayamanan dito sa lupa. Amen? Yes, hindi po masama, amen, na maghangad tayo ng magandang buhay. Amen? Alam naman po natin na gusto po ng Panginoon na pagpalain po tayo. Amen? Dahil kasama po yan sa plano niya. Pero ang sinasabi ng Panginoon, mag-focus po tayo dun sa mga makalangit na bagay. Amen? Mag-focus po tayo dun sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? Mag-focus tayo dun sa plano ng Panginoon. Sabi niya nga, pagkat kung doon po tayo mag-iimpok sa langit, hindi po ito masisira. Hindi mananakaw. Amen? Sabi nga niya, sapagkat kung saan nariroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Amen? So kung yung puso po natin ay nasa mundong ito, amen, syempre, yun po yung ginagawa natin. Yun yung mas pinapriority natin. Pero kung yung puso po natin, ang laman po nito ay ang Panginoong Jesucristo, ang mas pahalagahan po natin ay yung mga bagay na makalangit. Amen po? Amen. Hallelujah. Sabi po rito, by prioritizing heavenly treasures, our hearts align with God's kingdom purposes, shaping our desires and priorities. So kung patuloy po na pinaprioritize po natin yung mga makalangit na bagay, pag unti-unti po ina-align ng Panginoon yung puso natin sa plano niya, sa purpose niya. Amen? Ano po bang purpose ng Panginoon sa buhay natin? Amen? Yun po ay ang paglingkuran siya. Amen? Yun po ay ibahagi ang mabuting balita. So sa pangatlo po, sinabi po dyan, obedience is the path of life. Amen? Ang pagsunod po ay ang landas ng buhay. Sabi po dito sa Deuteronomio 30:19-20, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Tapat sa Kanya, at manatiling tapat sa Kanya. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyo, sina Abraham, Isaac, at Jacob. Amen? So dito po, ito po yung habilin po ni Moses
Si Moses po ang nagsasalita dyan. Habilin niya po yan sa mga Israelites bago po sila pumasok sa Promised Land. Amen. Kasi alam po natin, di ba, hindi nakasama si Moses doon sa Promised Land. So yan po yung sinabi niya sa mga Israelites. Sinabi niya diyan na piliin ninyo ang buhay. Amen. Piliin po nila ang buhay. Paano? Paano nila pipiliin ang buhay? Sinabi po diyan na ibigin ninyo si Yahweh. Amen? Di ba alam po natin yan, ang unang utos po ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen. So dyan po magsisimula. Kapag inibig po natin ng Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, lahat po ay susunod na. Amen? Sabi nga po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Sa pangalawa po, sinabi niya, sundin niyo siya at manatiling tapat sa Kanya. Amen? Yun po yung kailangan gawin ng tao. Ang sumunod sa Kanya. Amen? Sumunod po sa kalooban ng Panginoon. Sumunod sa Kanyang mga utos at manatiling tapat. At sabi diyan, upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay. So yung pagsunod po natin sa Panginoon, hindi lang po tayo yung magbe-benefit. Amen? Ito pa po ay makakarating pa sa mga susunod na henerasyon ng pamilya natin, sa mga anak natin. Amen. So sila rin po, mararanasan nila yung kabutihan at pagpapala ng Panginoon kung ngayon pa lamang po ay sumusunod na po tayo. Amen po? Kung ngayon pa lamang po ay ginagawa na natin yung kalooban ng Panginoon. Ano ba yung mga kalooban ng Diyos? Amen? Yun nga po, mamuhay po tayo ng mapayapa. Amen? Siyempre, paano tayo mamumuhay ng mapayapa? Kailangan po, alisin na natin yung galit, sama ng loob sa kapwa natin. Mahalin natin yung kapwa natin, di ba? Yan po yung pangalawang utos. Love your neighbors as you love yourself. Paano ba natin minamahal yung sarili natin? Amen. Siyempre, di ba tayo, mahal natin yung sarili natin, ayaw natin masaktan, ayaw natin lokohin tayo, ayaw natin pagnakawan tayo. Amen. So kung ayaw yung mga bagay na po yan ay ayaw natin maranasan, siyempre, hindi rin po natin gusto maranasan ng iba. Amen. So, yun po yung kabuuan ng utos ng Panginoon. Amen. Mahalin natin siya, una sa lahat, at pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Amen. Amen. Conclusion na po. Amen. Sabi po dyan, ang conclusion sa Juan 11:25 to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Amen. So, ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dito. Amen. Ito po yung panahon na kung saan ay namatay na po si Lazarus. Amen. Yung kaibigan po niyang si Lazarus. At tinawag po siya ng mga disciple. Kasi si Lazarus po, nakalibing na po siya. Amen. Nakalibing na po siya doon. At doon, itinanong niya po to kay Martha. Amen. So, sinasabi po rito na hindi lang siya ang giver ng buhay, but He Himself is the resurrection and the life. Amen. So sinasabi ng Panginoon dito na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya o maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay at magkakaranas ng muling pagkabuhay. Amen. Sabi nga po, kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, mamatay man tayo, amen. Siyempre lahat naman po tayo darating sa panahon yan. Makakaranas po tayo ng physical na kamatayan. Pero may assurance po tayo na tayo po ay mabubuhay magpakailanman kasama ng Panginoon. Amen? Amen? So yun po yung goal ng isang Kristiyano dapat. Amen? Yung eternal life. Amen? Dapat doon na po tayo nakatuon. Amen? Hindi na sa mga material na bagay dito sa mundo. Amen? Dahil lahat naman po yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero higit sa lahat, ang pagtuunan po natin ay ang buhay pagkatapos dito. Amen? Kasi yung iba po naniniwala sila na parang concept lang ang eternity. Hindi sila naniniwala na may buhay pagkatapos dito. Amen? May napanood nga akong video, sabi doon ng lalaki,
yung pagkakaroon ng pera, yun yung magiging sagot ng lahat sa buhay niya. Amen? Sabi niya doon, sino bang hindi nanghangad ng pera? Sino bang hindi nanghangad? Kasi sabi niya doon, pag may pera ka, magiging masaya ka na. Amen? Yes, oo, pero hindi, life is more than that. Mahigit pa po ang buhay kesa sa ganon, kesa sa pera. Amen? Lahat po yan, kikitain po natin ng pera. Pero yung buhay na pinangako ng Diyos, pagkatapos ng buhay natin dito, amen? Hindi po lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon. Amen po? Amen. Sabi po rito, walang buhay maliban kay Kristo. Amen? So kung wala po tayo sa Panginoon, wala po tayong buhay. Amen? So sabi nga po, di ba, we are nothing apart from God. Amen? Dahil kung tayo po ay nabubuhay ng hindi para sa Diyos, lahat po ng ginagawa natin ay walang saysay. Amen? Sabi po dyan, because that's the reality of what Jesus is teaching us. This life is not the end. Rather, it's the beginning. Amen? So yung buhay po natin dito, pagkatapos ng buhay dito, hindi po ito yung katapusan. Sabi dyan, it's just the beginning. Simula pa lang yan dahil nga po ang tao ay inilikha para mabuhay, magpawalang hanggan. Amen? So ang tanong po, where are we going to spend our eternity? Amen? Saan po tayo mapupunta pagkatapos ng buhay dito? Amen? Is it in hell or in heaven? Amen? Amen. So syempre may eternity rin po sa hell. Amen? Pero eternal torment, eternal na kahirapan, eternal na pagdurusa. Amen? So tayo po ang nakakaalam yan. It's between you and God alone. Hindi ko po alam ang kwento ng buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ko po kayo kilala personally. Pero ang Panginoon, alam po niya yung katatayuan natin sa harapan niya. Amen po? Amen. Sabi dyan, eternity is written onto each of our hearts, and a denial of eternity makes for fearful daily living. Kung di po tayo naniniwala na may eternity pagkatapos ng buhay nito, mas nagiging nakakatakot po siya. Amen. Dahil walang kasiguraduhan. Amen. Kung tayo po ay wala sa Panginoong Hesukristo, wala po tayong kasiguraduhan. Amen. At alam po natin kung saan tayo mapupunta. Kung mawala tayo sa oras na to at hindi po tayo naniniwala at sumusunod sa Panginoon, amen, alam po natin kung saan tayo pupunta. Sabi po rito, death makes us contemplate life. Amen. So yung kamatayan, iba po, di ba, natatakot silang pag-usapan yan, yung kamatayan. Pero yung kamatayan po, yan yung nagpaparealize sa atin. Ano bang kahalagahan ng buhay? Amen? Ano ba yung purpose natin? Amen? Kasi lahat po tayo, syempre alam ko, natanong na natin yan sa mga sarili natin. Para kanino ba ako nabubuhay? Para saan ba ako nabubuhay? Amen? At kung tayo po ay makakilala na sa Panginoon, I hope po alam na natin yung sagot. Amen? Kung para kanino tayo nabubuhay at kung para saan tayo nabubuhay. Ang sabi dyan, but we can truly live if we are truly walking in God's way. So dito pa lang po sa mundo, amen, mararanasan na po natin yung buhay na pinangako ng Panginoon. Di ba ano yung pangako ng Panginoon? I came to give you an abundant life. Amen, hindi lang po sa mga material na bagay, patigid sa lahat sa mga spiritual na bagay. Kung patuloy po tayo sumusunod sa utos ng Panginoon, sa kalooban niya, ang sabi po dyan, we will live eternally. That doesn't mean our life will suddenly be perfect. Siyempre, hindi naman po in an instant magiging perfecto na po tayo. Amen. Yes, we are still living in this broken world and we are still in flesh. Amen. Nasa laman pa po tayo, kaya magkakasala po tayo. Amen. Pero ang sinasabi po ng Diyos, huwag tayong manatili sa pagkakasala. Amen po? Amen. Wag po natin hayaan na manatiling ganun yung buhay natin. Kung patuloy po tayong nakikinig at ina-apply po natin yung salita ng Panginoon, hindi po imposible. Amen? Hindi po imposible na mabago po tayo. Amen? Wala pong lumapit sa Diyos na tinalikuran niya. Amen? Wala pong lumapit sa Diyos at tumawag sa Kanya na binaliwala niya. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang hinihintay lang po niya ay yung buong puso nating paglapit at pagtitiwala sa Kanya. Amen po? Amen. Sabi dyan, but we will see slow and steady progress. Amen? Siyempre may magiging improvement po sa atin. At yung mga tao sa paligid po natin, sila po ang magpapatotoo.
Amen. Sila yung makakakita ng mga pagbabago sa buhay natin. We are all thirsty for peace, satisfaction, and purpose. Amen. So, siyempre lahat tayo gusto nating magkaroon ng kapayapaan, ng kagalakan. Amen. And chasing temporary pleasure and earthly gains only quench our thirst for a moment. Amen. So, yung mga sabi ko nga po kanina, yung mga temporary bagay na ito, yes, for a moment, aalisin po niya yung uhaw, yung bibigyan tayo ng kasiyahan, pero hindi po siya panghabang buhay, hindi siya pang matagalan. Sabi po dyan, we must drink from the waters of Jesus Christ. Amen? Sabi nga ng Panginoon, I am the living water. Amen? Siya ang nagbibigay buhay. Amen? So sabi po dyan, lumapit po tayo sa Kanya. Amen? Magpakumbaba po tayo sa Kanya. Alam na ng Panginoon, amen, yung mga ginagawa natin, wala pong nalilingit sa Kanya. Pero ang gusto ng Panginoon, lumapit po tayo ng may katapatan. Magpakumbaba po tayo sa harapan niya. Sabi rito, He is the great I am. Amen? The one who conquered sin and death and rose from the grave in glorious victory. Amen? Siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pero siya rin po ay muling nabuhay. Amen po? Yun po yung core ng gospel. Nung muling mabuhay ang Panginoon. Dahil kung hindi po muling nabuhay ang Diyos, wala pong kabuluhan ng lahat. Amen? Yung pagkabuhay na po, yung resurrection ng Diyos, ang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa na meron po tayong kaligtasan. Amen? Nagbigay po ng pag-asa sa bawat isa. Amen? Na meron pa tayong pagkakataon. Amen, na mabago yung buhay natin. Amen, na makalaya mula sa kasalanan. Yung muling pagkabuhay po ng Panginoon ang nagbigay ng kagalingan sa bawat isa. Amen po? Sabi po rito, He is the resurrection and the life. Amen, and to Him we are victorious. Amen, tayo po ay mga mananagumpay na. Amen po? Kaya patuloy po nating panghawakan yung pangako ng Panginoon that whoever do His will live eternally. Amen. Will live forever. Amen. Alam ko po na gusto ng bawat isa na tayo po ay mabuhay kasama ng Panginoon. Pero ang tanong po dyan, katulad nga po ng tanong niya kay Martha, do we believe this? Amen. Do we believe Him? Amen. Kasi kung tunay po tayong nananampalataya sa Panginoon, nandun din po yung tunay na pagsunod natin sa Kanya. Amen. Are we willing to follow Him? Amen. Willing po ba tayong sumunod sa Kanya? Isuko yung buong buhay natin sa Kanya. Amen. Wala pong natalo na lumapit sa Diyos. Amen. Lahat po ay nagtagumpay. Lahat po ay nagbago ang buhay. Lahat po ay nakalaya mula sa kasalanan. Amen po. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya po tayo narito sa umagang ito. Hindi po aksidente na naririto tayo ngayon. May plano po ang Diyos sa buhay natin. Kaya po tayo ay pinili niya. Sabi nga po, di ba, we are a chosen generation. Amen. Lahat po tayo ay binukod ng Panginoon para sa mabuting plano ng Diyos. Amen. At gusto ng Panginoon, makasama po tayo. Amen. Doon sa glorious victory. Amen. Sa pagbabalik niya. Amen po. So tayo po ay manatiling tapat sa Diyos. Tayo po ay manatiling manampalataya sa Panginoon. Patuloy nating hingin yung tulong ng Panginoon kasi hindi po natin kaya mag-isa. Amen. Tayo po ay mahina, pero tayo po ay may Diyos na malakas. Amen. Tayo po ay may Diyos na makapangyarihan. Tayo po ay may Diyos na buhay. Amen po. So tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Yes, so Lord, purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, pasinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka, Lord God, at meron kang plano sa buhay ng bawat isa para sa amin. Ang ninanais mo lang, Panginoon, ay buong puso kaming sumunod sa iyo, Panginoon. Amen. Hallelujah, na buong puso kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, magpakumbaba, Panginoon. And Lord God, here we are, Panginoon. Narito kami, O Diyos. Lord, kung puso kami lumalapit sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na sundin, Panginoon, yung kalooban mo, Panginoon. Lord, because tunay nga, Lord, apart from you, we are nothing, Lord. Hindi namin kayang gawin, Panginoon, pagkat kami mahina, Panginoon. But Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Lord, patuloy mo kaming hawakan, Panginoon.
Panginoon, sa iyong mapagpahalang kamay, Lord God. Lord, ikaw yung humawak sa amin, Panginoon, pagkat kung kami yung hahawak sa iyo, Panginoon, maaari kaming makabitiw, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming yakapin, Panginoon. Patuloy mo kami samahan sa buhay na to, sa mundong ito, Lord God. Lord, hindi po madali, Lord God, ang mabuhay sa mundong ito, Lord God, na punong-puno ng kasalanan. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging ilaw at asin ang mundong ito. Lord God, na Panginoon, na maging tunay kaming naglilingkod sa iyo, Lord, na may katapatan kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, maraming salamat po. Lord, patuloy namin nilulook forward, Panginoon, yung eternity kasama ka. Lord, yung buhay na walang hanggan kasama ka, Lord God. Kaya, Panginoon, ihanda mo po kami, Panginoon, sa buhay na walang hanggan kasama ka dyan, Panginoon, sa langit. Lord, ihanda mo po ang aming mga puso, Panginoon. At Lord, gawa sa araw-araw naming buhay, Panginoon, ay malakaran namin, Panginoon, yung mga salita mo. Lord, patuloy po na pagpalain mo po ang aking mga kapatid, Lord, dito sa Sector C. Patuloy mo po silang samahan, Lord God. Patuloy po, Lord God, na bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon, espiritual, O Diyos, na patuloy pa silang lumago sa kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Na Lord, na mas hangarin pa nila, Panginoon, na mapalapit sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga, Lord God, kung sino man ang iinom, Lord God, ng tubig, nagmumula sa iyo, Lord, kailanman ay hindi na mauuhaw, Panginoon. Lord, ikaw ang sagot sa lahat, Lord God, ng aming mga kailangan, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magpawi ng gutom, Lord, ng uhaw sa aming mga puso. Lord, maraming salamat po, Lord. Pinagpapala ko po, Panginoon, ang Sector C, Lord God, maging ang mga anak mo, Lord, tinalaga mo rito, Lord God, na nag-aalaga rin yung mga tupa, Panginoon. Ang aming pong Pastor Marvin, Pastor Atina, Lord, ang aming pong Pastor Obed, Panginoon, ang kanila pong mga Levita, Lord, si Brother George, Panginoon, ako mga kapatid ko, mga instrumentalist, Lord God, ganun din po sa transport ministry, Lord, ang kanila pong treasurer, Lord, at hanggang sa pinakabagong membro po, Lord God, ng pamilya ng Sector C. Lord, bless them, O God. Lord, ikaw po ang patuloy, Lord, na kumilos sa kanilang mga buhay at sa buhay din po ng kanilang pamilya, Lord, nawa patuloy, Lord, na maranasan din po ng kanilang pamilya ang pagpapala mo, ang pag-ibig mo, Panginoon, at yung pangako mo, Lord God, at sino man ang maligtas, ang buong sambahayan ay maliligtas. We claim it, O Lord. Hallelujah. Lord, patuloy po na gamitin mo po ang Sector C, Lord, para sa iyong kapurihan. Yes. Lord, ang mga anak mo dito ay patuloy po, Panginoon, na palaguin mo pa, Panginoon, at patuloy sila, Lord, na magkaroon pa, Panginoon, ng mas malalim at tunay na relasyon sa iyo. Lord, maraming salamat po muli sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon, Lord God, na ako'y ginamit mo, Yes, Lord. Panginoon, Thank you, Lord. na maging daluyan ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, ang lahat po ng kapurihan ay sa iyo ko lamang po ibinibigay, O Diyos. Lord, muli, sa iyo lang ang lahat ng pagdakila, pagluwalhati, pagpupuri at pagsamba sa natatanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Nakatanggal na siya doon sa nagat.